channel namin. Today, gagawan ko ng review yung jumpsuit technique kasi marami nang gumawa ng video nun and parang nakaka-tempt din na subukan kung ano yung magiging result sa face ko. Though, nasubukan ko na siya before pa kasi una ko napanood yun kay Ann Prettiness. Yung link niya ilalagay ko na lang sa description box para makita nyo kung ano naman yung technique niya. Si Ann Prettiness is a Filipino blogger based in US. Kaya, nakita ko sa kanya yung last year pa. As in, talagang last year pa, matagal na. Sinubukan ko yun once, pero sabi ko parang the same lang naman nung effect sa mukha ko yung nangyari. Baka naman yung pagka-try ko nun, kasi talagang madalian lang eh. Yung the usual water lang ang sinubukan ko, hindi malamig. Tapos, saglit na saglit lang. Kaya siguro, hindi siya masyadong nag-work kasi hindi ko pa alam kung paano talaga yung technique nun. And watching their videos, sila Ann Cloth, si Anna Kai, si Race, and a lot of other YouTubers na sumubok nun na naisip ko na gawan ko naman ng tutorial or review using carbonated water. Kasi napanood ko si Tina yung nagumawa nung jumpsuit technique na yon. Actually, hindi talaga siya makeup technique. Kinonsider niya yon as her skincare routine. Gumamit siya ng carbonated water, tapos nagdadump siya. Yung face niya, dinadump niya sa water para yung mga bubbles or yung mga yung pressure ng oxygen is talagang papasok sa skin niya. Parang ganon, to fully cleanse, lalo na yung mga deep pores niya. So ako, naisip ko na pag-combine yung technique ni Tina Yong and itong jumpsuit na nagte-trending ngayon. Kaya ang gagawin natin is carbonated water. So ito yung bottle ng Perrier. Nakita ko kasi dun sa video ni Tina na too much carbonated water is parang hindi naman actually masakit. Pero sabi niya na parang nakaka-bother or yung feeling na nagpa-pop yung bubbles sa face mo is parang uncomfortable. Kaya sabi ko, imimix ko siya with water. And subukan natin kung ano naman yung magiging effect niya. Kasi yung water ko is malamig and itong carbonated water is chilled din. Kaya tingnan natin kung ano yung effect niya. And then after that, ipapakita ko sa inyo kung ano yung result niya after going out on the water. Parang swimming pool lang eh, no? Pero yun nga, pagkaahon ko dun sa tubig, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya, and then I'll be updating you guys from time to time, lalong-lalo na dun sa, kasi ito yung gagamitin kong products. This is the Maybelline Fit Me Matte Poreless, then I'm gonna use Angel Veil for my primer, and I'm gonna set my foundation using this luxury powder from Ben Nye, yung banana shade niya. So if you wanna know kung paano yung technique na gagawin ko, just keep on watching, guys. So I've already done the primer and foundation on my face. Now, I'm just gonna bake it using this banana powder. Ayan. Iisip ko kung gagawin ko na yung kilay ko or I'll give more time para mag-bake yung makeup. Kasi para pag bin-rush out ko siya, sige gawin ko na lang yung kilay para hindi sayang yung oras natin. So there you go, guys. After doing my brows, feeling ko enough na din yung time para i-dust off ko na yung powder sa face ko para matanggal na yung pagbe-bake. And matapos na pala siya. Matapos na yung pagbe-bake. Kaya, let's do this. So, I'll be using this transparent bowl, yung pang-salad namin na bowl, para mas makita nyo kung ano yung effect niya pag yung mga bubbles is nagpa-pop na sa face ko. Guys, this is for 30 seconds daw. So, ang gagamitin kong water is cold with ice para mas effect siya. Ayan. Ibubuhos ko na siya dyan. And itong carbonated water. Ayan guys, nakikita nyo, talagang bumubula siya. And let's hope na maging effective siya. So, feeling ko, naparami yung water na nilagay ko. Kasi mas maganda sana kung equal amount. Eh, since isa lang yung nabili kong, carbonated water. Bahala na. Let's do this. Tali ko lang yung aking hereret. Let's do this, guys. Itap mo na lang ako, 30 seconds. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 10, 11, 12, 13,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ay, naku. Isa pa. 1, 2, 3, and 1, 2. Pinakagilid, baby. 3, 4, 5, 6, 7, and 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ayoko na. Hindi ko na talaga kaya. Actually, kaya kong pigilan yung hininga ko. Kaya lang, yung oxygen, guys, umaakyat sa ilong ko. Feeling ko para akong malulunod. Alam niyo, habang nagtutwist akong ganyan, yung carbonated water, nararamdaman ko yung, ang hirap naman i-describe eh. Paano bang tawag doon? Parang nararamdaman ko yung oxygen talagang lumalapat sa skin ko. Tapos yung mga bubbles niya, guys, parang makati sa mukha. Not really annoying, pero mararamdaman mo na very tickling siya sa skin kasi nagpa-pop yung mga bubbles na maliliit. And yun nga, yung oxygen umaakyat, pumapasok sa ilong ko. Kaya yun yung dahilan para hindi ko na matapos yung 30 seconds. Not bad, guys, ha, kasi nakatapos ako ng 26 seconds. Kaya ko pa naman sana, kaya lang feeling ko malulunod na ako doon sa mga oxygen na pumapasok sa ilong ko. Let's see kung talagang mapapaganda na yung effect. I'm just gonna use this pocket tissue. Simple lang tong tissue, guys. Just, the usual tissue. Ang naisip ko sana yung facial tissue na, or yung mga pangsasakyan na tissue, yung manipis lang. Pero, ito na lang yung gamitin natin. Kasi, ayoko sanang gamitin yung mga tuwalya-tuwalya. Kasi meron siyang mga bristles, or yung mga fabric niya na uneven. Kaya, ito na lang gagawin ko. Wala namang movement ng product. So, habang dumadaldal ako, papatuyuin ko lang siya konti. Hindi ko siya irarab or ipipress. Just gently dabbing the tissue on my face para lang matanggal niya yung excess water. Still very visible yung mga pores ko sa skin. Lalo-lalo na dito sa side na to, sa may gilid ng pisngi and dun sa T-zone. Parang hindi naman niya na-cover up ng husto. Although, same technique pa rin naman yung ginamit ko. Nag-build up yung foundation. So, nagkaroon siya ng crack. I'm not sure kung dahil yun sa pagka-stretch ko kanina while applying the products. Pero ngayon, nagkaroon siya ng crack. Which is, hindi naman masagwa kasi hindi siya pansin na pansin. Unless na talagang uusisain mo. Medyo nag-crease yung sa under eyes. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. And then, merong mga areas na nag-powdery talaga ng bongga, which is dito. Yan. Iba-brush off ko lang yung buong mukha ko. Just to be fair. Fair talaga. I will go ahead, guys, and proceed on my makeup. Very light lang yung gagawin ko as much as I want. Ayoko na magdagdag ng any powder siguro. Magbablush lang ako ng konti. And coat my lashes with mascara and lip tint lang tayo. So, I'll get back to you guys. Guys, ito na yung final look ko. So, this would be the time where I will set my alarm para orasan na kung ano na yung update. So, anong oras na, baby? Ngayon na ay 4 o'clock na. And then, I will be updating you after 2 hours kasi after 2 hours, oil starting to build up on my T-zone. Tapos, after 5 hours, yun na talaga yung parang full pack na yung oil na kailangan ko nang i-blot. And, siguro the last update I will update you is pag nakauwi na kami dito sa bahay. And, after that, you will have my thoughts regarding this technique. Check-in, guys. It is already 6:01. So, after 2 hours, sabi ko sa inyo kanina, i-update ko kayo kasi usually after 2 hours, nag-start na mag-build ng oil yung skin ko sa T-zone. Pero ngayon, looking on the camera, halos wala siyang ka-oil-oil.
Meron siyang shine, pero hindi ko masasabi na nag-build na siya ng oil. Which is far from the routine that I am doing. Diba? Kasi ngayon nag-jumpsuit tayo eh. So, wala talaga siyang oil. The makeup is still intact. No movement. Tapos, yung inuungot ko sa inyo kanina, so wala pa din siyang hulas dito sa side na to ng nose. Ayan. So far, so good. So, kung titignan yung ganyan, para akong naturally highlighted yung face ko. Pero, siguro effect lang dito nung ilaw kasi na indoor lighting yan, guys. Hi, pero guys! ayan. Another update. It's already 9:05. Sabi ko sa inyo kanina, usually yung foundation na ginamit ko kanina, nag-oil up siya after 2 hours sa akin. Pero yung na-mention ko kanina sa inyo, hindi siya masyadong nag-oil up. Actually, para lang siyang bagong apply na foundation without doing the jumpsuit. Pero ngayon, after 5 hours, na usually before, kailangan ko na mag-blot kasi talagang full pack na yung oil build up dito sa T-zone ko. Pero ngayon, parang ito pa lang yung first 2 hours na nag-apply ako ng foundation using the usual routine na ginagawa ko before. So, na-prolong niya yung pag-build up ng oil for 3 hours more. So, bongga, diba? Hanggang ngayon, okay pa din siya. Actually, kanina nga nahampas ako ni Sky dito. Namula siya, pero hindi nag-move yung product or yung foundation. Walang movement. And then, yan lang siya. Kung titignan nyo sa camera, parang lang siyang dewy finish. Kaya hindi pa rin siya talaga masagwa. And hindi ko pa siya iba-blot. Iintayin ko talaga na mag full blast yung oil production ng skin ko, na tipong kailangan ko na siyang i-blot. Hopefully, mangyari yon before kami makauwi sa bahay and before yung final update ko and final thoughts using the jumpsuit technique with carbonated water. Hello, I am back, guys, for my final thought and update for you regarding the technique na ginawa natin kanina. So, 11:32 na, and as you can see on the quality of my makeup, very luminous na talaga siya. When I say very luminous, it's because of the oil na. Pero yung oil niya, hindi kasing excessive or kasing dami ng pinoproduce na oil ng skin ko when I'm using yung the usual kong routine sa pagme-makeup. Kasi ilang hours na 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 hours and a half. Ngayon pa lang siya nag-oil up na talagang masasabi kong I really need to blot the oil na para matanggal na yung pagka-shine sa face ko. Pero nakita nyo naman doon sa mga update ko kanina, hindi pa rin talaga siya masagwa kahit na nag-oil up na siya. Luminous lang siyang tignan, parang freshness lang yung effect niya because of the oil na nagsha-shine sa face, pero hindi siya masagwa. Ngayon, I really need to blot it na kasi very visible na talaga siya. Natutuwa ako dun sa technique kasi alam nyo, kung kanino ko siya maiko-compare sa airbrush makeup. Sabi ko nga kay Jet kanina, sa sasakyan, sabi ko, pag may nagtitipid na bride, mag-jumpsuit na lang. So, here you go, guys. This is the film that I've used all over my face, and as you can see, sobrang dami talagang oil na nakuha. Ito yung pinakamarami talagang contribution dito na oil is yung nakuha ko sa T-zone, and lalo na sa sides na to nung nose ko, dun sa edges, dun talaga bonggang-bongga yung build-up ng oil. I-update ko kayo dun sa movement ng products. Actually, wala siyang movement sa ibang sides, except talaga dun sa problem ko na ayan, yung sides of my nose, yung edges, talagang pumutla. Pumutla na yung doon, yung product. So, humulas. So, yun yung keyword, humulas yung makeup or yung foundation dito talaga sa may gilid ng nose ko. Pero, sana nakikita nyo mabuti. I'm not sure kung talagang visible siya, pero, nagkaroon talaga siya ng patchiness. And pumutla yung makeup dito sa sides na to. I really enjoyed doing yung jumpsuit technique using carbonated water. Kasi talagang nasubukan ko kung gaano siya tatagal sa skin ko. May recommend ko to
sa inyo, nasubukan nyo using the cold carbonated water plus yung water, lagyan nyo ng ice para talagang very malamig sa skin kasi talagang na-prevent niya yung pag-oil up sa skin ko than the usual routine na ginagawa ko. Dun sa mga bride dyan or upcoming bride or mga debutant na gustong magpa-airbrush pero hindi nyo afford kasi it's really pricey, you can try the jumpsuit technique kasi it's really comparable sa airbrush finish. And if you enjoyed the video as much as I did, please give me a thumbs up, comment down below, and subscribe on our channel. Please don't forget to follow us on our social media accounts, Facebook and Instagram with the same name. And have a good night, everyone. Bye!